Naka-receive na naman ako ng notification from Shopee S-Loan na may bago akong increase. So kapag ganito talaga, kinikilig talaga ako pag nagkakaroon ako ng increase. Ibig sabihin, gustong-gusto nila akong bigyan and favorite talaga nila akong bigyan. So gustong-gusto ko yung ganong notification na you've got an increase. So yun, i-share ko po yan sa inyo later. But sa video po na ito, i-share ko sa inyo yung mga tips na na-experience ko talaga on how my S-Loan increase talaga continuously. Kasi hindi talaga siya tumigil kaka-increase eh. Hindi po ako bumaba kailanman dito sa S-Loan. Simula po na na-offeran nila ako ng S-Loan. Is pataas na pataas po kasi yung offer ko. And isi-share ko sa inyo yung journey ko dito sa S-Loan on how I got my increase. But first, buksan lang po muna natin tong notification na S-Loan sa atin. Ayan ang nakalagay. Congratulations! Your S-Loan credit limit has been increased. So nakakatuwa yung ganito. Ang sarap sa is yung ganitong notification, di ba? So without further ado, open po natin. And then magdadirect agad tayo sa ating Shopee app. At titingnan natin kung magkano increase natin. Finally, meron tayong bagong increase na plus 9,650 credit limit. So, i-click po natin tong details para makita natin yung buong offer na ito. Kung ano bang meron dito sa offer na ito. And then, nakalagay dito, your limit has been increased from 17,500 to 27,150 on July 9, 2024. So, galing po talaga ako ng 17,500. Then, na-share ko naman po sa inyo na na-withdraw ko po yung 17,500 pesos na yon. And later, i-share ko din naman yun sa inyo. So, anyways, nakalagay po dito sa may baba, how to get more limit. So, ito yung masasabi ko rin na powerful tips din talaga na S-Loan sa atin para medyo taasan yung ating credit limit dito sa S-Loan ni Shopee. So, may dalawa lang siyang tips na binigay dito, which is ito rin po yung ma-offer ko sa inyo. So, first tip, nakalagay dito, make repayments on time. So, nakalagay dito sa description, ensuring timely repayments means a better credit record which can lead to a higher credit limit. So, ako po kasi never po akong na-delay dito sa aking S-Loan payments. Kapag meron po akong withdraw or niloan dito, talaga hindi ako na-delay. Nakapagbayad na po ako dito ng on time sa date, pero yung ma-delay siya ng isang araw, man lang hindi ko po yun nangyari. Pero nakapagbayad na ako dito ng on time talaga. Pero hindi palagi. Pero mostly talaga parang 5 days to go, nagbabayad na ako dito sa S-Loan, which is effective yun ha, kasi maganda yung record natin sa kanila. Kasi makikita nila dun sa record, hindi tayo pasaway magbayad dito. So, good din yung sa payment history natin dito sa Shopee or dito sa S-Loan ha. Then, second tips nila is frequent use of S-Loan. Nakalagay dito, you can further increase your credit limit the more you withdraw from S-Loan. Which is, nagiging activity ko po talaga siya. So, dumating din naman sa time na hindi ko withdraw lahat ng offer nila sa akin. So, ito ha, natry ko talagang itingi-tinging i-withdraw to. Like, kung ang offer ko ay 17,500, then 10,000 lang yung withdraw ko, minsan 5,000. Hindi ko talaga siya sinasagad 17,500. Then napansin ko po noon, hindi ako nagkakaroon ng S-Loan increase kapag ganun pala yung activity na ginagawa ko. So, nung nag-try kasi akong withdraw ko yung lahat ng amount na offer nila sa akin, at in-enjoy ko yung payment terms nila, hindi pa ako nag-advance, talagang binayaran ko siya monthly. According sa payment terms. So, napansin ko po na doon ako nag-increase kapag talagang nagkaroon tayo ng frequent use of S-Loan, yung palagi tayo nag-withdraw. Kapag may offer tayo, wini-withdraw din natin. So, effective po yun para ma-increasean tayo dito sa ating S-Loan. So, balik tayo sa dashboard ng S-Loan ko. So, makikita niyo po dito, meron nga akong current loans dito. Ayan, na-withdraw ko nga po yung 70,500. Yung last loan offer nila sa akin ng buo. Kaya, meron pa akong unpaid dito na 1 month. Para makita niyo na meron ako ditong breakdown ng payments. Na meron pa nga po akong hindi nabayaran. Pero kahit may hindi pa ako nabayaran na last 1 month po, is na-offeran po nila ako ng increase. Halatang halata na after ko mabayaran tong last payment ko, is parang ini-encourage na naman nila ako na mangutang ulit. Kasi nga, tumaas yung aking offer dito sa S-Loan. Actually, nangyari na sa akin before to, nung 10,000 pa lang ata yung offer ko dito or 15,000 ba yun? Basta ganon. So, winidraw ko yon. So, 1 month na lang po nun, magla-last payment na rin ako nun. Nagkaroon din ako ng increase. I think ganon sila magbigay ng increase. Kapag last 1 month mo na sa payment terms mo, magbibigay sila ng increase. Hudyat po yung increase nila na yon, na after mo mabayaran yung 1 month na last payment mo na nga is para ma-encourage kang mag-loan ulit nga sa kanila kasi in-increasean kanila. Sa S-Loan po kasi yung tipo na after natin mabayaran tong payment terms natin like 3 months to pay or 6 months to pay ba, kapag natapos po natin yung payment terms na yan, hindi agad-agad guaranteed po na after paying that, magkakaroon ka kaagad ng increase. Hindi siya katulad kay Bilis na kapag natapos natin yung payment terms natin, agad-agad, nalaman agad natin na may bago tayong loan offer increase. So, si S-Loan hindi siya ganun. Kaya huwag kayong mag-expect na kapag natapos yung bayaran yung S-Loan nyo, magkaka-increase kayo agad. So, si Shopee lang po ang nakakaalam ng ating credit evaluation. Siya lang po magbibigay sa atin ng increase individually
like kung kailan niya gustong ibigay yon. So, hindi po guaranteed na pag matapos nating bayaran is magkakaroon tayo ng increase offer dito sa S-Loan. Hindi ganun sa S-Loan. Like this po, hindi ko pa naman siya tapos bayaran. Meron pa akong 1 month to pay pero na-increase na nila ako. Mostly ganun po si S-Loan. So, by the way, punta tayo sa dashboard ni S-Loan. So, nakalagay dito, meron akong available credit na 20,903. Meron pa nga po akong current loan kasi dito na unpaid na isa na lang. Worth 6,699.6 ito. Na kapag in-add mo to sa 20,903, maging 27,150. Which is, yun yung total credit limit ko dito sa S-Loan. Which is, pwede na po itong ma-withdraw ulit. So, hindi porket may current loan ako, hindi ako makakapag-withdraw. So, hindi siya katulad kay Lazada Fast Cash po na kapag meron kang ongoing loan, hindi mo ma-withdraw yung remaining balance. Sa S-Loan po, is withdrawable pa rin yung remaining balance niya as long as yung minimum amount to withdraw is qualified tayo. Like this, malaki na nga ito, 20,903. So, ngayon po, i-click natin itong withdraw loan. Hindi ako mag-withdraw ha. Papakita ko lang sa inyo yung interest rate nito. And kung may nagbago ba sa interest rate kasi mataas na nga po yung offer sa akin, malay mo magbago yung payment terms niya or yung interest rate niya, titingnan lang natin. So, i-click na po natin itong withdraw loan. So, palitan lang natin itong amount dito sa taas ng 20,000 pesos para medyo flat lang siya. 20,000 pesos lang. Para wala siyang butal, diba? And then, makikita niyo po dito yung payment terms niya kung gano'n siya kahaba. So, umabot po siya ng 12 months to pay. So, ang pinakamaaga is 3 months, then 6 months, saka 9 months, then yun nga, 12 months. Anyways, ni-remove ko pala yung loan protection. Naka-check to kanina ngayon. Ni-remove ko siya kasi para hindi rin siya madagdag doon sa mga fees. Kahit maliit lang siya, hindi ko naman kasi siya kailangan din. But anyway, sa loan po pala ay merong admin fee na 1% per loan amount. Kapag 20,000 pesos yung kinuha natin dito, matatanggap lang natin dito ay 90,800 kasi ang 1% po ng 20,000 is 200 pesos. So, ibabawas na agad yan sa 20,000 pesos. So, ibaba lang natin, titingnan natin tong interest rate ni S-Loan ngayon. Na may bago tayong offer ngayon, tingnan natin yung interest rate. So, pinindot ko po yung 12 months to pay. And then dito sa baba, nakalagay na dito, yung monthly interest amount niya is 4.95% monthly. So, walang nagbago na, ganun pa rin. Kahit ilipat natin ng 9 months to pay, 4.95% monthly pa rin yung interest niya. Lipat natin sa 6 months. Yan, tingnan natin yung interest. So, 4.95% pa din. And then sa 3 months to pay, yan, baba natin. So, 4.95% monthly pa din yung interest niya. So, ibig sabihin po, standard yung interest na S-Loan na 4.95%. Noon pa man, ganito na po yung interest rate niya. So, hindi siya nagbago. Kaya tumaas yung ating loan offer. So, hindi siya nagbago. Kahit pa long payment terms yung inabil natin, dapat, di ba, kapag long payment terms yung inabil natin, medyo bababa yung interest niya. So, kung pinahaba mo pala yung payment terms mo, mas malaki yung makukuha nilang interest sa'yo. Kaya, ang lagi kong kinukuha po talaga dito, 3 months to pay or di kaya 6 months to pay para hindi masyadong masakit yung interest. Kasi pare-paras lang po kasi ng interest per month eh. Kapag short payment terms yung kinuha natin dito, of course, makakalas tayo sa interest. Kasi short terms lang. So, yun yung diskarte ko dito. Para hindi naman ako luging-lugi sa interest, diba? Kapag long payment terms. So, advantage lang kasi kapag mas mahaba yung payment terms mo, mas maliit yung monthly mo, yung mas affordable lang sa'yo, yung mas kaya mo lang. So, depende naman yun, iba-iba naman tayo. By the way, mag-update na lang po ako sa inyo dito. If ever na makapag-withdraw tayo dito or if ever magkaroon tayo ng bagong increase dito or kung may pagbabago sa S-Loan natin. So, kayo ba? Ano ba experience nyo dito sa S-Loan nyo? Kumusta S-Loan nyo? Nag-increase din ba kayo? Gaano nakataas yung loan offer nyo? So, legit ba talaga na bumababa ang S-Loan offer kapag hindi natin ito nagamit? So, you can comment down below po. Nagbabasa po ako niyan para din aware din po yung iba nating viewers. Naghanap din po ng mga sagot sa mga katanungan nila regarding S-Loan. So, mag-update na lang po ako sa inyo time to time. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated po kayo. And yun lamang po. I hope po may natutunan sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!